Gagawa tayo ng red velvet cupcakes with minimalist cake. Yes, malapit na ang Valentine's Day, so pwede mo itong pangregalo or pangnegosyo. At huwag kang mag-alala dahil ito ay no-bake, pero kung gusto mo na bake ay pwede din po. So dito meron tayong evaporated milk at white na vinegar. So kapag gumagawa ng red velvet cake or cupcakes, sa mga naunang recipe, talagang nilalagay nila ay buttermilk. But since wala tayong buttermilk, pwede gumamit ng kahit anong milk. Pero kung gusto mo talaga ng parang buttermilk, gagawa tayo ng DIY na buttermilk. So meron tayong evaporated milk. Pwede gumamit ng fresh milk. Ito lang ang gamit ko ay evaporated milk. Lalagyan natin ng white vinegar. Ayan. Tapos, i-mix lang natin yan. And then, set aside na muna natin ng mga 5 minutes until mag-curdle yung ating milk. So, itabi na muna natin yan. And sa separate bowl naman ay i-mix natin ang ating mga dry ingredients. So, ito ay all-purpose flour. Lagyan natin ng ating baking soda. And then, maglagay tayo ng ating cocoa powder, asin. I-mix natin yan. Yan. Mas maganda kung nakasift yung mga dry ingredients. Ngayon naman, i-mix natin ang ating mga wet ingredients. So, eto na yung ating DIY na buttermilk. Kita nyo na curdle na siya. Ilagay na natin yan dyan. And then, maglagay tayo ng itlog. Cooking oil, pwedeng gumamit ng corn oil or canola oil. Basta anything na hindi matapang yung amoy at lasa. And yes, pwedeng gumamit ng butter or margarine na melted. Ayan. Maglagay din tayo ng white vinegar. Ayan. Vanilla essence. And syempre, ang ating red food color. So, mga 1 to 2 tablespoon. Ilagay na din natin dito sa ating wet ingredients ang ating white sugar. And then, i-mix natin na mabuti. And then ngayon, i-combine natin ang ating wet and dry ingredients. So, maglagay tayo ng ating half lang muna para hindi tayo mahirapan sa pag-mix. So, maglagay tayo ng half ng ating flour mixture. Ayan. Pwedeng gumamit ng mixer para mas madali. Mix natin yan ng mabuti. And remember, huwag kayong mag-over-mix. So, ang cake natin ay lulutuin natin sa steam. Pero kung gusto nyo na sa oven talaga, ay pwedeng i-bake ito sa oven talaga. Pero syempre, kung wala kayong oven, pwede nating i-steam. So, eto ay steam natin. So, nakalagay na yung ating mga molde dito sa ating steam basket. So, eto yung ating minimalist na cake. Eto naman yung sa ating mga cupcakes. So, hindi kasya yung ibang mga molde, so second batch na lang yon. So ngayon, maglagay na tayo ng ating cake batter dito sa ating cake pan. And kapag kumukulo na ang tubig, ay takpan na natin ito para maisalang na natin. So, dapat yung ating takip ay may balot na malinis na tela para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating mga cakes. Lutuin natin ang cupcakes for 15 to 20 minutes. Yung ating minimalist cake naman ay 30 to 45 minutes. So, yung apoy natin ay medium-low heat. After 15 or 20 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cupcakes are cooked. Pero syempre, kung basa pa, extend the cooking time. And chinek ko din yung ating minimalist cake and basa pa talaga siya, so lutuin pa natin ito. So ayan, eto na sila. Luto na yung ating cupcakes at ang ating maliit na cakes. So ngayon, palalamigin na muna natin sila. So habang pinapalamig natin ito, gawin natin yung ating filling
and frosting. Para sa ating filling, i-combine natin ang ating softened na cream cheese and white sugar. And then, i-cream natin ito. Ayan, na-cream na natin ang cream cheese. Ngayon naman, gawin natin ang whipped cream. Pwedeng gumamit ng kahit anong whipped cream, pero ang gamit ko ngayon ay Bravo na whipping cream. So, ang gagawin lang natin ay i-whip lang natin ito for 2 minutes. And remember, habang nagwi-whip kayo, ugaliin talaga na mag-scrape ng bowl para lahat ng paste ay ma-mix. After 2 minutes, lagyan natin ito ng cold water. And scrape na muna natin lahat ng ating whipped cream sa gilid para ma-mix natin ng maayos. And then, i-whip natin again for 3 minutes. After 3 minutes, maglagay tayo ulit ng cold water. And i-whip natin again for 2 minutes. So, ito ay last na whip na natin. Tapos, i-combine na natin ang ating cream cheese at whipped cream. Ngayon naman, gumawa tayo ng maliit na butas sa ating mga cupcakes. Dito natin ilalagay ang ating palaman. Kung ayaw yung magbutas ay pwede naman. So, pwedeng ipatong yun na lang yung ating palaman sa cupcake. And yes po, ang paglalagay at paggawa ng palaman para sa cupcakes ay optional. Pero masarap din kung may cream cheese na palaman. So ayan, maglagay na tayo ng ating cream cheese filling. Sinadya ko talaga na gawing palaman yung ating whipped cream na may cream cheese para hindi masyadong nakakaumay. Kasi ako mismo ayaw ko na masyadong sobrang lasa ang cream cheese. Pero syempre, kayo pa rin ang masusunod, so kayo na ang bahala sa lasa or sa pagbalance ng inyong frosting. Ito naman yung ating minimalist na cake. So, hinati ko na siya at tinanggal ko na yung dome ng ating cake. Hinati ko siya para malagyan natin ng palaman. I-sandwich na natin at ilagay na muna natin siya sa chiller. Para naman sa frosting natin, same. Ang gagamitin ko ay Bravo na whipping cream. Isang cup lang ng Bravo na whipping cream ay sapat na para sa lahat ng ating cupcakes and minimalist na cake. I-whip natin for 3 minutes and again, ugaliin na mag-scrape ng bowl para walang aftertaste. After 3 minutes, maglagay tayo ng 5 tablespoon ng cold water. So, cold water talaga ha, and mas maganda kung may ice ang tubig ninyo para malamig talaga. Tapos, i-whip natin again for 5 minutes. And after 5 minutes, magdagdag pa tayo ng 3 tablespoon ng cold water. At i-whip natin ito for the last time for 3 minutes. Para naman sa box natin, yung ating cupcake holder ay 12 pieces yung mailalagay mo na cupcakes. Pinutol ko yung 4 na butas para dyan natin ilagay yung ating minimalist na cake. So ngayon, ilagay na natin ang ating mga cupcakes sa butas bago tayo maglagay ng frosting. So mag-frosting na tayo ng ating mga cupcakes. Sa pag-frosting, pwede naman na hindi ganito yung tip na gagamitin. Pwede yung plain lang. And lagyan na din natin ng frosting ang ating minimalist na cake. Ang gagawin ko sana ng frosting dito ay parang semi-naked, pero naparami yung lagay ko ng frosting, okay lang din. And hinayaan ko na din na sumama yung cake crumbs. Pwede ka naman mag-crumb coat bago ka maglagay ng second coat ng ating frosting. Para naman sa container ng ating minimalist na cake, naglagay ako ng parchment paper sa ating clear pack. Pwedeng container na karton or styro ang gagamitin or pwedeng wala na. Pwedeng parchment paper agad yung ilagay mo sa butas. Pero better na din na meron kang lalagyan. Ilipat na natin dito yung ating minimalist na cake, dahan-dahan. And then, i-shoot na natin sa butas and dahan-dahan para hindi masagi yung ating frosting ng cupcakes. Actually, nasagi ng ating parchment paper yung frosting ng ating cupcakes. Pero okay lang, hindi naman pansin. Ayan. And then, mag-decorate na tayo ng ating minimalist cake. So, meron ako dito ang garapon ng iba't ibang shape ng sprinkles.
Pero kung anong meron dyan sa inyo na available, pwede naman. Kahit nga yung crumbs ng ating cake ay pwede. So again, depende yan kung ano yung gusto nyong design ng inyong mga cupcakes. And nagkulay ako ng pula sa ating frosting para pansulat. Pwedeng thank you, I love you, or baka naman, or patawad, baka may kasalanan ka. Ako, ang isusulat ko ay I, tapos heart, and then you, para simple lang. Pansin nyo, nag-ibang itsura ng surface ng ating cake dahil nagbura ako. Nagkamali kasi ako ng sulat kaya nagbura ako. Ayan, so final, I heart you na talaga. So maglalagay lang ako ng cake crumbs sa gilid ng ating cake. And again, pwede eto na din ang ilagay mo sa cupcakes. And ayan, eto na ang ating mga cupcakes and minimalist na cake. Parang na-over naman yung pag-decorate ko. Na-excite kasi ako, pasensya na. So sa kahit anong flavor ng cake ay pwedeng ganitong style ang gawin mo. And ayan, gumawa pa ako ng isa, sana all. So hindi yan naka-box, inilagay ko lang sa cake board. And bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Ang nagawa nating cupcakes dun sa ating recipe ay sobra para sa isang box. So eto, kumuha ako dun sa sobra. Tikman na natin. Ayan. Super moist ng ating red velvet na cupcake. Ayan. Sa frosting naman, pwedeng gumamit ng kahit anong gusto nyo na whipped cream. Ang gamit natin dito ay yung Bravo na whipping cream. So kung meron kayong gusto na ibang brand, okay lang. Pero eto kasing Bravo na whipping cream, mura siya and masarap. May mas masarap syempre na whipping cream. Pero alam mo yung hindi ka mapapahiya sa lasa ng Bravo na whipping cream. Kaya pwede na talaga si whipping cream na Bravo. Tapos, kung gusto nyo talaga na mas flavorful si cream cheese, dagdagan nyo lang. Yung ginamit natin na palaman ay pwedeng pang frosting na yon. So, doblehin nyo lang ang measurements ng sangkap ng ating yung palaman kasi pwede talagang pang frosting yon. Sinadya ko lang na konti lang at palaman lang siya para hindi siya masyadong matapang. Kasi for me, kapag masyadong marami ang cream cheese, nauumay ako. So, better na yung ganun lang, nasa gitna yung ating cream cheese na filling. Tapos, maglagay tayo na whipped cream. And bagay na bagay itong whipped cream natin sa kahit anong cake. So, red velvet yung naisipan kong gawin kasi nga, February na, malapit na ang Valentine's Day. Sa pag-design naman ng ating minimalist cake at cupcakes, pwede naman na sprinkles lang na pula or pwede din yung heart na sprinkles lang kung yun lang yung makita ninyo. Ako kasi may nakita akong isang jar na iba't ibang shape na yung sprinkles niya. So, pwede din yun. Medyo pricey lang nga. Siguro nasa 90 ata yun or 60. Nakalimutan ko na. Dito naman sa minimalist natin na cake ay pwede na hindi mo sulatan. Pwede maglagay ka din ng mga design or mag-frosting ka lang. Pero maganda din, di ba, na magsulat kayo. Mga uso ngayon ng mga pwede ba tayo or tayo na ba? Sana all, baka naman, or ano ba? Yung or I love you, gaya nito, I and heart you lang. Kasi ako hindi ako maganda magsulat. So, pinili ko na ganito na lang yung ilagay natin. Para hindi naman halata na pangit yung sulat ko. So, ayan. Sana nakatulong sa inyo ang video natin ngayon. Kasi syempre, pwede mo siyang pangregalo, pwedeng pang negosyo, and hindi lang sa Valentine's pwede din sa birthday or mga kahit anong okasyon, pwede na ganito yung style na gawin mo. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Pwede mo ibenta ng 500 pesos ang isang box kasama yung sobra ng mga cupcakes natin. Syempre, add ka pa ng isa pang box para sa sobra na cupcakes. Or pwede na idagdag mo yung mga sobrang cupcakes sa next na batch. Or pwede mong bawasan ang measurements ng ating mga sangkap para sakto talaga. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all
para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!